The reason why we bought this is talagang, syempre parang kahit paano magkaroon ka ng isa. At ang kagandahan sa ganitong motor, kahit igarahe mo lang dyan sa parking area mo, pogi siya, pang kulay kape. At the same time, hindi siya naluluma kasi mukha na siyang luma. Bro, meet Baste. Baste, oh. Alright guys, so dito na tayo ngayon sa Pine Woods, Baguio. So makikita mo, ito yung gamit nating bike. At sila naman, mga naka-GS din. Meron isang ditong napakagandang Ducati, pogi. Sa layo namin na 95 kilometers away from here, I could say kung itong bike ang gamit ko, palikan, so that would be around 200 kilometers back and forth for the breakfast ride. Hindi ka mapapagod nun, kaya good decision din para sa akin na magkaroon ako ng isang limited edition na BMW R12 na sabi ko nga, isang motor na hindi naluluma. Hi boss, good morning. Good morning. So ngayon ay bigla ang ride namin ni Ella going to Baguio. Pagamitin natin tong bago nating Tang BYD hybrid. Yan o. Kusang umaatras, man. Doon yung helmet ko sa kabila. At napag-usapan namin guys na si Baste ang gagamitin natin. So, okay. Mag-face sticker lang to, no? Boss! Next episode natin, unplastikin natin to. Tsaka review natin itong BYD. For the meantime, motorcycle ride muna tayo. Okay, so ngayong araw, ito munang si Baste ang gagamitin natin. I-break in natin siya, guys. Ganda. Kaya naman guys, kukulang tayo ng helmet na gagamitin natin for today's video. Ito ngayong helmet natin. Pili tayo itong empty helmet. Actually, yung ganda rin itong spider na to eh. Yung ginamit ko sa Africa eh. Nung nag-ride kami. South Africa siya nagamit. Dito ko muna siya ilalagay. So, ito muna yung helmet na gagamitin natin guys. Fakto, may mount na agad. Susuot ko na lang. Uy, naalikabukan na yung empty helmet ko ah. Yung pogi. Empty helmet yan, number 8 safetiest helmet sa buong bansa. So dahil black naman siya guys, bagay din naman siya dito sa brown. Black yung helmet ko at brown yung helmet ni Ella. So matchy-matchy kay, basta ayan o, POV niya. Ganyan ang POV namin. Yun o. Okay, let's go. Painitin natin itong si Baste. 3 kilometers pa lang ang tinakbo niya. Maluwag yung... Karami. Let's go. Tangkad, no? So guys, ito nga pa lang si Baste is 10 lang ang dumating sa Pilipinas. At ito ay isa sa 10 na nandito, local purchase, limited edition, BMW R12. Kung saan itong motor na ito ay pang ano talaga eh, pang preserve talaga. Pero ako kasi hindi ako collector. Talagang ginagamit ko yung bike para ma-enjoy ko naman yung motor na mga binibili ko. Ang collector talaga sa amin si Ella Max, kasi siya talaga yung bibilin lang yung something pero hindi gagamitin. Na sa ngayon hindi ko masabi kung para saan ba talaga. Kumbaga for your eyes only, masaya na siya. Ako talaga ini-enjoy ko yan eh. Okay, first impression natin sa motor na to guys. Kung i-compare natin sa BMW na 1300, 1250, this is different. Medyo matagtag siya. Siguro dapat i-setting lang natin. Nagbabibrate doon sa tenga ko yung tagtag. Although maganda naman yung gamit nating helmet, no? Kailangan matagtag yung feel mo sa kanya. Siguro dun sa suspension sa harap, kailangan i-tune. Tsaka sa likod, kasi na-adjust pa yan eh. Ito straight from the casa, ginamit natin agad. Parang yung natin, Ducati RVE natin, straight from the casa, ginamit agad. Although sa Ducati RVE naman, masasabi mo naman doon na talagang maganda din yung motor. The bike is really good. Pero may konting kailangan din i-upgrade, like suspension tuning para sa off-road, kasi pang road talaga siya. Ito naman guys ay dual sport. Ayan, naka-road tayo ngayon na mode. Gusto ko lang makita nyo yung mode niya. Road, Enduro, Enduro Pro, Rain. Ayun, yun na nga meron sa kanya. 4 lang siya.
Wala siya yung tinatawag na dynamics. Meaning to say, yung motor na to ay hindi dinesign para tumakbo ng matulin. Talagang dinesign lamang siya para tumakbo ng coffee ride, yan, chill ride ba. So, yung kanyang digital gauge, wala siyang digital, no? Analog lang siya. Parang classic ang dating, no? Kasi kung digital mo yan, hindi magiging bagay. So, parang base model siya na parang bumalik ka sa dati na analog pa rin yung gamit natin. So normally, nakukuha natin ng mga bike natin with 3 kilometers talaga pag brand new. Kasi tinetesting nila yan eh, no? So kung na-expect nyo sa vlog na to, susukatin natin ng gas. Hindi po ako ganun. Hindi po ako nagko-compute ng gas. So check nyo lang sa internet kung ilan ba ang gas consumption nito. Kasi enjoy ko lang yan. And I did not do my research. Ako ina-experience ko lamang kung ano yung bike. Kung kami ba ay magkakasundo ng motor or hindi. Pero as of the moment guys, syempre nilagay mo dyan, more on enduro to, natural, magkakasundo kami nito. Kaya lang, but bakit may kaya lang? Kasi pang road siya ay pang dirt bike siya. So sigurado magkakasundo kami nito. Ang ginawa ko sa suspension sa likod guys, sinagat ko ng malambot, pinaano ko siya para bumaba ng konti kasi medyo matangkad talaga yung bike, no. So kung ikaw ay medyo kapos sa bias, this bike is not for you. So samahan nyo kami sa video ito at i-experience pa natin ano ba yung mga mapapansin ko dito sa motor na to. But all in all, head turner siya. Maganda. Ay, pogi. Papansin talaga. Liligunin ka nila eh. Yung kulay niya kasi, no? Ganda ng kulay. Ito yung sinasabi kong kailangan i-adjust yung compression na to. So, may preload siya. Dagdagan ko lang siguro ng konti. Nakasagad eh. Nabagalan ka ba, boss? Sensya ka na. Talagang ano to eh. Pang formal lang. Pogi. So ito yung naka on-road siya. Tapos i-off-road mo. Igaganon mo siya. Off-road na siya. Kaya na tayo boss. Medyo ingat lang. Madulas yung sahig. May natapon yatang diesel. Tutut props lang yung suksakan na yan. Keyless pa rin talaga siya. Abante ko mami kasi baka madulas. Medyo nakupara na yung boss ko. Sabi niya, ba't parang makupad? Pag hinataw ka naman, meron naman, syempre, nangingilala pa ako sa motor eh. So, nag-adjust ako ng konting preload natin. Sa dirt bike rider kasi, napaka-importante yan. Yung mga preload, suspension, tsaka yung rebound. Yung talagang sineset yan. Di ba? Pero ito, manual pa din to. Hindi ka mukha ng... Siyempre, makukompare mo to sa mga motor mo, no? Sobrang analog siya. Parang hanapin mo yung TFT display niya. May nag-warning sa kanya, baka sa hangin, RPM, chinecheck natin, okay, 38, 40 PSI. Andun pa rin naman yung mga kailangan mong malaman. Okay, medyo biro tayo na konti. Yun, sinusubukan ko talaga sa lubak. Okay na. Medyo gumanda na yung suspension. Kasi nasabi ko sa inyong medyo parang nagbabibrate na wala din. Tama talaga, adjust mo lang yung nasa likod. Tsaka ito siguro konting tuning pa. Sa atin kasi, syempre dahil rider tayo na iba-ibang motor, iba-ibang brand, nako-compare natin yan. Ganda. Quick shift siya. Quick shift nga, tama. Talaga sa mga nagbabike na yan Mga 100. Mga 100. Hindi, kaya naman. Kayang bumilis. Kala ko, ano to? Maliit na motor, malaki pala Scooter. Gamit na yung Spider Neo. Opel helmet. 400cc. So, sa live location sharing namin ng mga grupo natin, nandiyan na sila sa part ng Hirona. Siguro mga 1 oras pa sila dito. Marami pa tayong panahon, maghihintay tayo dun sa dulo. Pero ang plano ko, magpa-install na rin ako ng RFID. Yung parang ang tagal ng 100 yung takbo mo. Parang naiinip ako. Pero the bike is designed talaga na ganun. Okay, wala pa tong RFID. Dito tayo sa cash lane.
Kopya. Morning. Thank you. Cash lane lang. You are leaving T-Plex. You know, sa mga sundalo, thank you for your service. Siyempre, dito tayo sa client na natin maghintay. Kasi client natin tong Coffee Library eh. Tsaka nanonood sa vlog natin to. Baka sakali mapanood ulit tayo. Waiting you. Hindi pa nagiinit yung puwet mo. Tara na. Morning. All tight. Dami pa natin ah. Hello? Yep, morning. Ba tayo okay doon? Ha? Kayo nun. Pare, pumapayat ka. So, si Alvin. Nako, matutulin tong kasama natin. Eh, yung motor ko pang display. Sarap ng tunog ng 1300 oh. Yun o, Benguet Province. Lakas pa ng oh. Tama raw ba to? Adventure. Oo, banat. Grabe. O, tama raw Toyota yan or Mitsubishi. Ay, Isuzu. Wow, galing. Timing gear kasi. Lakas. Banat pa sa Baguio. Sarap oh. Yun. Okay din yung bike na to. Enjoy mo lang yung liko-liko. Yung pakiramdam mo na hindi siya sobrang laki na motor, pero malaki talaga siya matangkad. Yung pakiramdam mo maliit yung compact siya compare sa GS, no? This is a new different bike. First time ko nakagamit ng ganitong klaseng motor na alam mo yan, parang base model. Kung ang ride mo ay breakfast lang, coffee ride, okay na to. Pero kung sabihin mo na adventure talaga, syempre I will switch to adventure bike talaga. Ito kapag BMW gamit mo, yung mga GS na ganyan, tapos from Pangasinan to Baguio, ride mo, GS ang gamit bitin yan. Parang di ka pa nagiinit, tapos na yung ride. Ngayon, kung ito naman yung gamit mo, saktuhan lang. Kumbaga, hindi siya ganun katulin at hindi rin siya ganun kabagal. Sakto lang. Tapos wala masyadong technology sa motor na to compare sa gamit nila. So pagka ito gamit mo, masasabi mo na okay na, tanggal na yung itch mo. Kaya meron talaga mga bike na hindi dinesign pang long ride at pang short ride. All new different bike talaga. Siguro kung naka R90 ka, siguro parang medyo malapit sa ganun na mataas na motor, no? Parang pinagsamang R90 na GS sa gitna. Ayun yung motor na to. To be specific, siguro I could say ano ba pinaka malapit na i-Paris to. I think it's a GS Rally. Nilagay mo sa makina o sa body ng kalahati ng R90 kasi tumangkad Tapos may suspension. Hindi pare sa suspension to. Siguro stance na lang. Stance ng F900 maybe. Pero parang ganun yung stance niya Kaya lang matangkad talaga to. Siguro next vlog natin gamitin natin si Digong. Kasi ngayon si Baste ang ginamit natin. Medyo excited kami ni Ella kasi siyempre new bike. Ang coffee ride.
Kagandahan sa bike na to, hindi siya ganoon kalapad I like the size. Yung hindi masyadong buff yung dating niya. Retro look na medyo high-tech. Siyempre kung i-compare mo talaga sa talagang classic na motor, no? Pero yung feel mo na classic feel ka, pero andun pa rin yung pagka high-tech niya. May USB charger doon, may 12 volts AC charger, diba? Okay, maganda. Charging ng cellphone. So wala pa akong clip para sa ganito. So hindi ko pa malagyan ng cellphone. Next time siguro kapag alam ko na siya gamitin, baka mahulugan tayo ng phone Or maybe palitan natin ng quad lock. Yun Under the bridge, guys. Oh, sarap. Wala. Yes, sir. And guys, this is option 719, no? Itong bike na gamit natin. Nang ibig sabihin ay special customers request. No? Pati mga lever niya, option 719, even here. Talagang yan naman yung brand na talagang accredited ng BMW. And technically, nilabas mo siya ng ganyan na. Guys, welcome sa Camp 7. Okay, so observation ko naman pagdating sa mga liko-liko, kurba-kurba, talaga namang mag-enjoy ka din. Alam mo naman na pagka BMW, yung kanyang pagka-boxer engine, andyan pa rin. Ayun Lion's heads ayun gulat sila Binombahan, hindi ako yun. Sorry po hindi ako yun Pagpasensya yung kasama namin, mayabang po kasi yung tambucho niya. Nililinaw ko lang yung tambucho niya, hindi yung tao. Naku po, pagka ganyan kasi mga kasama, gusto mo rin magpatambutso no? Marami tayong na-observe dito. So kapag mga GS ang kasama mo at diretsuhan ang daan, yung mabilisan ba, medyo mapapaspas ka lang ng hangin kasi wala kang windshield. Pero hindi ka mapapagod kasi maganda pa rin naman yung riding position mo, naka-upright ka pa rin. Same thing na para kang gumagamit ng F9. If you use the F9 ng BM or the GS, parang ganun din naman ang feel. Na siguro malayo siya i-compare mo sa low seat, low sus, di ba? Ito yung tinatawag nilang standard suspension na pagkatayog-tayog. Kung ikaw ay matangkad, ito yung motor na bagay sa'yo. Pero kung medyo kapos ang bias, definitely I will not recommend you this bike kasi medyo mahihirapan ka. O baka magtataka naman kayo, Alfred, ba't ikaw ginagamit mo? 5'7" ka lang. Meron naman akong counting skills na nagko-compensate doon sa ating motor. Okay, saan ba yun? So, sa motocross riding kasi, matangkad talaga yung mga motor namin ginagamit. Ngayon, sanay ako sa matatangkad na motor. So, yung, alam mo na, yung one foot down, tsaka kabilang side, depende ko saan mo siya ililiko. Kaya nakakagamit pa rin ako kahit matangkad pa yung motor. Okay, so para at least medyo maintindihan, Ducati Rally. Yon ang medyo mo i-compare dito sa kanyang seat height. Para kang naka Ducati Desert X Rally. Ganon siya katangkad. Matangkad talaga yung bike na to. Pang foreign. Siguro mga size ng German. If you are a 6-footer, ito yung motor para sa'yo. Ganyan. 5'10", yan, pwede na yan. Pero kung 5'7", tapos kulang ka sa skills, medyo alanganin sa'yo to, Brad. Pero syempre, kung talagang gusto mo yung bike, ganoon naman talaga yun Pag gusto mo talaga yung bike, praktisan mo na lang. Kung kaya ko, di kaya nyo din, di ba? Ganun lang yun.
Siguro one thing na magugustuhan mo sa mga videos na ina-upload ko is ako, sinasabi ko yung hindi bias na opinion ko sa motor. Kasi this is my own bike. This is, uy, nako sarap. This is owner's perspective, no? Kumbaga, hindi siya nire-review ko na to promote the brand. Kasi bawat motor para sa akin, may iba-ibang ganda, may iba-ibang katangian din, at saka riding style, riding comfort. So, magkakaiba siya. Hindi mo siya pwedeng sabihin na mas maganda yung ganito, pangit yung ganyan. Iba-iba eh. Depende na lang din sa riding style mo, at saka sa mga destination na pupuntahan mo. Ako ngayon, nag-enjoy ako sa kanya. Pero kung i-compare mo kay Ducati Rally ito, na Desert X Rally, syempre, doon ako sa Desert X. Why? Why, Alfred? Kasi Ducati Desert X Rally, naka-tuning na sa akin yun. Okay, ito opinion ko lang. Tapos, naka-full exhaust yun ang ganda-ganda tambot yun nun. Tapos, syempre, mas mahaba na yung pinagsamahan namin nun. Ito, kaya namin to binili. It's added lang sa collection namin. Gusto lang namin magkaroon ng isa kasi 10 lang ang dumating eh. Yun lang. The reason why we bought this is talagang, syempre, parang kahit paano magkaroon ka ng isa. At ang kagandahan sa gantong motor, kahit igarahe mo lang dyan sa parking area mo, pogi siya, pang kulay kape. At the same time, hindi siya naluluma kasi mukha na siyang luma. Yung kanyang itsura ay mukhang luma. So kahit tumagal siya ng matagal na panahon, siguro 20 years from now, maganda pa rin siya sa mata mo kasi talagang luma na siya. Classic. Alam niyo naman ang classic, never fades. Kaya nga yung R90 hindi nawawala sa uso, di ba? Upya. Okay, sorry. At iyan sa BMW yung ina-admire ko. Sa totoo lang, yung gapang na yan. Kahit sa trail, iti-trail mo tong BM, yan ang maganda sa kanya. Actually, kung hindi lang to pang preserve tong motor na to, ito yung gusto ko gamitin talaga sa bundok. Pangwasakan ba? Kaya lang sigurado, wawasakin ako ni Ella pag ginamit ko to doon. Diyan kita lagi sinusundo, boss ah. Alam ko na. Pinakamalapit na kamukha nito. Alam niyo yung Ducati Desert Sled? Yung mahaba suspension, matangkad na motor. Ito ang kamukha nun. Ducati Desert Sled. Yan ang medyo similar dito. Ang tataas ng daan dito ah. Sarap. Taas baba. Usual na kami ni Ella pag nag-ride kami dalawa, lagi John Hay. Ngayon meron tayong bagong matutuklasan na pasyalan nila. Oy, mukhang maganda rin dito ah. Tayo sa golf club. Pasok tayo dito. Pinewoods pala. Sa Pinewoods golf club tayo. More parking. Opo, layo pala ng lalakarin ah. Puno eh. Yun. Touchdown. Touchdown. Ano bago? Bro, meet Baste. Baste. Oh. Tangkad ano? Tangkad. Masarap gamitin pag mahaba legs mo. Ang ganda nito. Ducati Hypermotard. Pogi mo pare ah. Siyempre idol kita eh. Ayop pa. Gumandang lalaki ka lalo ah. Siyempre idol nga kita eh. Sana ula. Idol ko eh. Wala pang nabudol. Kamusta ride?
Ang ganda bro. Mabagal lang siya compare sa off-road eh. Yeah. Gwapo, no? Sobrang gwapo pare. Para sa mga sumisemplang yun eh. Alright guys, so dito na tayo ngayon sa Pine Woods, Baguio. So makikita mo, ito yung gamit nating bike. At sila naman, mga naka-GS din. Meron isang ditong napakagandang Ducati. You know, pogi. Hello boss. Si Sir Alfred. Uy! Oh pala, vlogger pala oh. May meta. May vlogger pala dito sir. Pahingi ako sticker mamaya sir ha. Dagar-dagaran, sir. Ah, bossing. Hey, boss. Sabo. Morning. Morning. Ito na yung iningit namin sa FJ Moto na hindi sinama. Hello. Kamusta? Kamusta? Ingit pa din? Wala na? Naka-move on ka na? Napanood ko na lahat eh. Ah, maganda bro. Next year, sama ka. Okay guys, tapos na kaming kumain ng tanghalian. Hindi pala, almusal. Dito sa Pine Woods pa rin. Tara, picture tayo, pambira. Ika-DDS natin yan eh. Tara. Oh, picture. Yun, oh, bati naman kayo sa vlog ko. Ayan, oh. Hello. You know? Sige, salamat sa inyong ingat tayo sa pag-uwi. Malapit lang ako, dyan lang ako sa pagbaba ko, andyan eh. Kaya nga ganito suot ko eh. Parang yan, suot mo sir sa sa Turkey, no? Oo. Pinanood kita nun sa Turkey. Kasi all weather, malamig din siya. Agawad, kung panoorin mo Sir Alfred doon sa Turkey, lintik ang kalsada doon. Ganda, no? Pag ganun, no? Grabe. Oh, pasyal kayo sa amin. Ako bahala sa kape doon. Ako bahala sa pagkain doon. Ito yung digong ni Francis pero kilala sa pangalang Bluey. Yes. Si Bluey, solid tong empty helmet ko talaga, oh. Bro, ingat sa biyahe. Ingat kayo. Ingat sa ride, bro. Bye-bye. Bye po. Boss. Bye. Oh, Sir, ingat pa. Ingat po. thank you. Ingat. Okay. Bye-bye. Yun oh, yan ang maganda sa helmet na MT, naka-dual visor. Pag nainitan ka, buksan mo lang yung visor niya, tapos yung lens, okay na. So ganun lang pag nag-ride kami, kwentuhan. Siyempre di ko na binibidyo kung ano man yung mga napagkukwentuhan namin doon. Medyo siyempre ini-enjoy din namin yung camaraderie ng bawat isa. So di na ako masyado nag-vlog doon sa pinakita ko na lang kung anong kinain namin. Pero masarap yung binagoongan tsaka yung yung baby back ribs pa yun. Okay din. Enjoy kami sa food. Kung tatanungin niyo ako kung sulit ba na dayuhin. Pinewood, yes, sulit kasi masarap yung food. Tapos maganda yung ambience. Same time, kung mahilig ka mag-golf, pwede ka na rin mag-golf doon. Sa layo namin na 95 kilometers away from here, I could say kung itong bike ang gamit ko, balikan, so that would be around 200 kilometers back and forth for the breakfast ride. Hindi ka mapapagod nun. Kaya good decision din para sa akin na magkaroon ako ng isang limited edition na BMW R12 na sabi ko nga, isang motor na hindi naluluma. Malaking bagay talaga pagka komportable ka sa ride eh. Tapos may enjoy mo talaga siya. So isa nga rin pala si Car Scoot na meron ding ganito. Dalawa kami niya na kumuha. Magkasabay namin kinuha yung sa amin. Kanya lang. Dahil sa sobrang busy namin, isa-isa lang kuha. Ito nakuha ko to sa BMW Motor Ace. Yung motor na ito. At yung kay Francis naman, ang alam ko sa RSA yata yung sa kanya. Kasi 10 lang ang dumating. Sige muna ka. Kakahiyaan pa kung sino maglilid eh.
Isa sa pinupuntahan namin dito pagka nagko-cooperate kami yung tinatawag nilang farmer's daughter. Tsaka marahil guys, nagtataka kayo, bakit may mga ginawa dito sa Marcos Highway na yung gano'n yun. Pakita ko sa inyo kung bakit. Kasi meron siyang mga waterfalls na kung saan makikita mo na dapat mababasa yung lugar pero nangyayari, naglagay sila ng tunnel para hindi mag-landslide. Binutas nila yung bundok. Dito kasi maraming mga hidden waterfalls dito yung mga ganyan na creek. May waterfalls yan. Kaya lang sa ngayon dahil summer, parang medyo wala ko nakikita. Tapos sa ibabaw nito, meron dyan waterfalls. Uy, sarap talaga. Ano kaya tunog ng R12 pag natambucho, no? Wala Wala talaga. Pero totoo lang, kapag ganyang nagbe-breakfast ride kami, no? Ang maganda kasi dyan, nagiging mas makakakilala kayo ng mga kaibigan. Marami kayong matututunan sa isa't isa. Siguro guys, bago napanood yung video to, napanood nyo na rin siguro yung nag-ride kami ni Ella ng Can-Am, no? So, na-enjoy namin dalawa yon, yung Can-Am. Kanya lang, sabi nga namin, parang masarap kung parehas kaming merong 3 wheels. Iba rin kasi yun Kasi pagka naka-big bike kang ganito, tapos naka-Can-Am yung kasama mo, may iwan sa singitan. Dapat tigisa kami para makakapag-ride kami together. Although kaya naman ni Ella gumamit ng big bike, kaya lang ayoko naman na pilitin siya kasi sa ngayon medyo natatakot pa siyang bumalik sa pag-ride ng big bike. What do you think guys? Gawa tayo ng video comparison ng GS 1250 or GS 1300 versus sa R12, no? Para at least kahit paano makatulong sa mga nanonood sa atin na they wanted to buy a BMW, kaya lang ano bang motor ang maganda, di ba? Parang gano'n, compare natin Pero gusto ko same din. Ayoko nang i-compare natin sa ibang brand kasi magkaiba talaga pag ibang brand na kunyari BMW, Ducati. Magkaiba ng motor kaiba ng build, magkaiba ng purpose. Ducati is designed for performance. Mabilis, magaan, agile, at komportable din naman. Pero BMW is designed for the comfort. May tamang bilis din at agile din naman siya. Pero syempre, magkaiba yun. Pareha silang magandang motor depending on your preference na lang. Pero ang gusto ko pagkumparahin, parang BM to BM, no? Yung parang kunyari, 1300, compare natin dito sa R12, anong pinagkaiba? O diba? Kasi sigurado, isa rin yan sa mga inaay nila Tapos 1250 versus 1300, no? Pagkumparahin nga natin kahit mga short video lang. Tsaka syempre, owner's perspective pa din. No bias. No bias review. Full tank tayo. Sige, para malaman natin kung gaano kalakas sa gasolina. Papagas ka? Oh, okay. Sige, 7 liters lang. Kaya? Ito, 7 liters lang na konsumo ko. Yung motor natin, na-enjoy natin. Pag ganda tayo, ang ganda ng upuan, ang ganda ng itsura. Oo, sabi ko na ito sinasabi ko sa inyo. Wala siyang another suspension dito na kung saan siya yung tumutulak pataas kapag nag-brake ka. Hindi kagaya ng mga ganito. Yan may suspension doon na pangatlo. 1300. Ito naman, 1250. Kung mapapansin nyo, ayan meron din siya doon. Na malayong magkaiba sa ating R12. Ducati Desert Sled ang parang masasabi kong medyo kamukha niya. Mami, parang ang sarap niyang i-offroad, no? Pero parang nakakahinayang. Ako lang. Sir, ingat ka. Let's go. Sarap-sarap din sa feeling guys na yung motor mo napupuri. Yung bang ganda pre. Ito naman yan pre. Pero lahat naman kami naka GS, no? Yung sarap sa pakiramdam lang. Pero hindi naman para ipagyabang. Pero syempre, yung bang na-appreciate nila yung gusto mo, nagandahan din sila. Tsaka tayo kasi, di ba? Kaya tayo may kanya-kanyang taste sa motor. Kasi yun din yung way natin to express our passion and feelings. Kasi yung mga motor show, di ba? Mga motor show na ganyan. Paano ba yun? Di ba? Meron silang sa kanya-kanyang build. Sino-show mo yung art mo That is an art. Yung mga ipinapakita mo doon. Pass through.
Kaya kapag kami nakakita kami ng mga magagandang gawa, ganyan, syempre, kino-compliment din namin. Kasi I'm sure matutuwa yung may-ari nun. Diba? Kasi that is the art. Yo, kainita, no? Tapos may checkpoint, men. Sinisita lahat, ah. Thank you, boss. Thank you. Bait naman nun. Pinauna na ako kasi mainit eh. Thank you, sir. Shoutout sa mga PNP na nandito. Thank you for your service. Sa mga viewers natin, sa mga followers natin. Respetuhin natin ang mga uniform personnel, police, navy, marines, bumbero, kung ano man na nasa ahensya ng gobyerno, na ang trabaho lang naman ay protektahan tayo at pagsilbihan. Respetuhin natin sila. Pag nakita natin sila, guys, makasabi kong follower ko kayo kapag sinabi nyo na, "Sir, thank you for your service." Sa ibang bansa, guys, gayahin din natin kung paano respeto ang mga uniform person. Kasi hindi yan, di ba, pagka ikaw may problema ka, meron kang idudulong na problema, di ba, saan ka ba lalapit? Sa pulis. May krimen na argabyado, saan ka ba lalapit? Di ba? Sa pulis. Nasunugan ka, bumbero, lalapit ka dyan. Kapag meron namang gulo, problema, o peace and order, army, puro yung mga uniform person natin ang talagang itinataya nila ang kanilang buhay para lamang sa ating kaligtasan. Yan guys, sorry, naloba tayo. So yan, napaka-solid ng ating motor, napakasarap gamitin, napakaganda. Ikutan natin ang isa. Yan oh. Napaka-solid. So, lalagyan natin ng cover dito, at dito para mas protected yung kanyang makina. Patay natin. Boss, ano masasabi mo sa bago kong motor? Mini-picturean pa talaga, oh. Ay, ang ganda naman kasi talaga. Nililingon ko pang ganun, mami, ang ganda. Sabi nga nila, pag daw hindi mo nilingon yung motor mo, pag umalis ka, maling motor yung binili mo. Ibig sabihin, mami, nililingon ko, tamang motor. Pakita ko lang yung aking helmet. Pogi. Pakita ko yung jacket ko. Wow. Pogi. Dual lens. Wow. Dual visor. Wow. Madali tanggalin. Wow.